478-0443. Nakalagay po din sa Deuteronomy 4:13. Yung 10 utos po, yun yung tinanggap ni Moises. Ang tanong nito, Brother Jerry, nung tinalakay siguro natin yung kautusan ng Diyos at kautusan ni Moises. Ang gusto niya maaaring palabasin dito ay patutunayan niya na yung 10 utos kautusan ni Moises kasi ayon doon sa talata, tinanggap ni Moises sa Diyos. Hindi nga kay Moises, tinanggap niya lang sa Diyos eh. Doon pala sa termino eh. Doon pala sa termino, iba yung tumanggap, iba sa nagbigay. Natatawa tayo dito sa mga ano natin. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kami po ay parang kinikiliti sa tuwa. Dahil sa, ang dami po talaga natin pwedeng ituwid, Brother Jerry. Totoo yun. And, sa termino pa lang. Oo nga eh. Hindi po maliwanag dito na, hindi nga po kautusan ni Moises yung 10 utos. Dahil tinanggap niya galing sa Diyos eh. Angkinin ba ni Moises pagka laking pangahas naman ni Moises eh? Angkinin niya yung utos ng Diyos? Tingnan niyo, sabi, kung talaga bang kay Moises yun. Dito sa aklat ng gawa. Sige. Ito pala sa aklat natin binabasa ito. Yun, maganda yan, Brother Jerry. 7:38. Alam mo rin ito. Na siguro yung mga ito na nagiging pambansang kapitulo ng ating tagapanood. Dito sa 7:38 ng aklat ng gawa. Sabi rito, ito yung naroon sa iglesia sa Ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Hindi naman sinabi itong mga aral ni Moises na buhay. Hindi. Automatic naman na ito'y aral ng Diyos na buhay. Tama. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na ito po ay gawa ni Moises. Isa pang talata. Sa Kapitulo 3 ng aklat ng Roma, versikulo 1 at 2. Ganito ang ating mababasa. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami. Sa anumang paraan ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ni Moises pa? Hindi. Ang mga aral ng Diyos. Kaya yung tinanggap sa Ilang, na sinasabi ninyo na kautusan ni Moises, yun po ay mga aral ng Diyos na buhay. Hindi po mga aral ni Moises o kaya mga kautusan ni Moises. Particular na minensyon ninyo yung kautusang 10. Hindi po kailanman tinawag na kautusan ni Moises yan. Tama. Mga kapatid, mga kaibigan, magkalinawan na nga ho tayo. Huwag niyo po kaming pagkabibintangan na sumusunod sa kautusan ni Moises. Ang sinusunod ho namin, kautusan ng Diyos, 10 utos. Nalinaw na po namin yan eh. Nabigyan na po natin ng pagkakaiba yung kautusan ng Diyos at kautusan ni Moises. At di rin po kami naniniwala na ang kautusan ang magliligtas sa atin. Kailangan lang po yan sundin para makita sa atin yung likas ng tunay na isang Kristiyano. Yung sagwa naman, kung kailan ka nakakilala, ayaw mo nang sumunod. Ang utos, bakit inutos yan? Siyempre, para sundin. Pangit naman yun. Ginawa yung utos, tapos ayaw na may ipasunod. Brother Jerry?